Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is Friday and nandito tayo sa ating installment pa rin ng ating series na Understanding the Gospel. So, our topic for today is sealed with the Holy Spirit. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. So, in English Standard Version ito. Balik tayo. In New International Version, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Sorry for the interruption. So, ayan, balik na tayo. In Filipino translation, or in ang Biblia 2001, sa kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya, ay tinatakal ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, ang pinapoint out lang dito is dati tayong enemies ng ating Panginoon, but then nung na-discover natin yung gospel is we became children of God, diba? So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, the gospel of salvation made us children. So, ito nga yung nabanggit dito sa ating mga pangunahing sentences ng verse. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, diba? So, kalimutan ko na yung sinabi ni Pastor Russell, but in this series, parang sinasabi rito na, di ba nga, dati tayong enemy ng ating Panginoon, dati tayong sumusuway sa mga utos niya, basta hindi tayo sumusunod sa Kanya, hindi tayo malapit sa Kanya, kasi nga kaaway pa niya tayo before, tayong mga tao. But then, when we discovered the gospel, nung nalaman na natin yung word of truth, gaya nga ng sabi rito sa verse natin, is we became children of God, diba? So, napalapit tayo sa Kanya, nahanap natin yung father figure, diba? Yung father figure na standard ba, kumbaga, which is si Lord God. Kaya nung na-discover natin yung gospel and yung mga content ng gospel, mga lessons and word ni God, nakasama doon is talagang nakatulong siya sa atin, di ba? Hindi lang din spiritually, syempre natulungan din tayo na mag-grow personally, kasama yung community natin, di ba? So, it is a broad definition of growth na natanggap natin upon discovering the gospel. So, number 2, all believers are sealed with the Holy Spirit. So, tatakado tayo ng Holy Spirit, may tatak tayo ng Holy Spirit. So, sinasabi rito na tayong mga mananampalataya is, since may tatak tayo ng Holy Spirit, since we have discovered the gospel, we are now sealed with the Holy Spirit, diba? So, they are always there to guide us, diba? Parang lagi nila tayong winawatch, pinapanood, syempre gina-guide. Kasi nga, isa sila sa pinadala ni Lord God dito sa mundo natin para gabayan at bantayan tayo. Iiwas tayo sa mga kasalanan na possible nating makomit, diba? Yung mga tukso sa pag-iin natin. So, for as long as we believe in Jesus Christ and God, for as long as nananampalataya sa kanila, is we are sealed with our Holy Spirit. And number 3, the Spirit is the guarantee of our inheritance. So, itong Holy Spirit nga na to, sila yung, kumbaga, assurance natin na we inherited God's love, diba? God's character. Kaya nga, diba?
sinabi na anak niya rin tayo. We are also children of God, not only Jesus Christ. Tapos, kasi nga, di ba sinasabi, kahapon din sa verse natin, ang topic natin kahapon, one with Christ ba yun? With Christ alone or with Christ. Basta parang ganun. So, tayo, nagko-coexist tayo with Christ as children of God. Diba? Ano tayo, kumbaga, yung pinapoint out kasi na inheritance ito, ibig sabihin, anak din tayo ni Lord God, like Jesus Christ, diba? So, even though napakarami nating kasalanan, is pinapamanahan pa rin niya tayo ng pagmamahal and His character, diba? His unending love for us na even though continuous tayo ang nagkakasala is patuloy niyo pa rin tayong minamahal, diba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, live in a manner worthy of being children of God. Number 2, find security in God's seal, the Holy Spirit. And number 3, believe that we are co-heirs with Christ. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify what is the impact of being sealed by the Holy Spirit on our life.